Yun. Mapagpalang gabi po muli sa atin mga kapatid sa Panginoon at sa lahat po ng naaabot po ng ating Facebook Live para po sa kapurihan ng Diyos ngayon pong Biyernes. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang magkaroon po tayo ng mga ganitong uri ng pagdadaos upang makatulong po sa ating mga espiritual na buhay at magbigay kasiglahan, kagalakan at kasiyahan sa ating pong mga buhay paglilingkod sa ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon ngayong gabi sa ating pong pagsisimula ng ating gawain. Tayo po muna ay panandaliang pumikit at tayo po ay humingi ng gabay, magpasalamat sa ating Diyos na buhay ngayong gabi po ito. Hindi po tayo lahat po ay pumikit. Panginoon, salamat po sa gabing ito, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na patuloy mong pinapadama at pinaparanas ang iyong habag at ang iyong walang hanggang biyaya para sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabi po ito, sa amin pong gagawin ng pag-aaral ng mga salita. Patuloy po namin ibinibigay sa iyo ang nararapat na pagpupuri at pagsamba. At inaamin po namin sa gabi pong ito, Panginoon, ang pagsama at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong mapapag-aralan. Patuloy na nga ito, Panginoon, tumulog sa pumatanim sa aming mga buhay. Sa iyo po namin inilalagak ang lahat, Panginoon, sa gabi pong ito. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri po sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Yun po. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid sa Panginoon. At tayo po, bilang pagsisimula po ng ating series para sa buwan po ng November, ang ating pong pag-uusapan sa gabi po nito ay patungkol po sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos Ama, maging sa banal na Espiritu at sa katotohanan. At ating pong pag-aaralan, ano ang kahalagahan ng salitang pagsamba pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, pagdating sa ating Diyos na buhay, na ating pinaglilingkuran. Sa gabi po ito, samahan mo po ako makipagbukas sa aklat po ng John chapter 4, verse 23 up to 25. Ayan po, at ang ating pong tema, yun nga po, worship in spirit and in truth. Ay po. Sabi po doon sa John chapter 4 verse 23 up to 25, amplified version po ito. Sa verse 23 po, but a time is coming and is already here when the true worshipers will worship the Father in spirit, ibig sabihin po from the heart or yung ating inner self, and in truth, yung ating pong understanding. Ano po? For the Father seeks such people to be His worshipers. Sa verse 24 po, God is spirit, which is the source of life, yet invisible to mankind, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Sa verse 25 po, the woman said to Him, I know that the Messiah is coming, He who is called Christ, or the Anointed. When that one comes, He will tell us everything we need to know. Okay po. Maikling kwento lang po patungkol sa bawat isa sa atin. Ano po? Patungkol po ito kasi dun sa panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nakadaupang palad niya ng babaeng Samaritana. Ano po? Dun po sa oras o sa panahon ng pag-iigib ng babae, dun po niya na-encounter si Jesus. Ano po? At kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung Jacob's Well. Ano po? Kung saan yung balon po ni Jacob. At yun pong mga Samaritana, doon po sila umiigib yung kanilang pangkonsumo, yung pang-inom po nila para sa pagpapainom po nila para dun sa mga kanilang mga kamelyo. At yung panahon po ngayon ay nagpahinga doon ang Panginoong Jesucristo at yung kanyang mga alagad, yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ay pumunta po sa bayan para makabili ng makakain. At nagkataon po, actually hindi po nagkataon, iniadya po talaga ng Diyos na maganap yung pagkakataon na makadaupang palad po ng Panginoong Jesucristo, yung babaeng Samaritana. At kung mapapansin po natin, kung nabasa na po natin yung pong konteksto noon, namangha po yung babae sa Panginoong Jesucristo at pamuhat po nun, siya po ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil hindi pa man nila o hindi pa alam ng babae, yung kausap pala niya, yun na yung hinihintay niya na Messiah.
yung tinatawag na Kristo. At ang nakakamangha pa po doon, yung Kristo na yun, ang Panginoong Hesus Kristo ng mga panahon na yun, ipinahayag dun sa babae yung katotohanan at namulat yung babae sa katotohanan ng Diyos at sumamba siya sa Panginoong Hesus Kristo sa Espiritu at sa katotohanan. At ngayong gabi po, yun po yung ating pag-uusapan. So, paano po ba natin na-define ang worship? How do we define worship? Ito po yung naging tradisyon at ito na po yung ating mga kinagisnan na kamalayan natin patungkol sa salitang pagsamba. Una po, ang pumapasok agad sa isip natin yung salitang music. Ano po? Marami po siguro sa atin dito na nanonood na marunong tumugtog, marunong kumanta, o nasa part ng music team. Malaking factor po yan, malaking bagay po na tayo po bilang mga nasa music team o tumutugtog, nagagamit po natin yung mga talento na ipinagkatiwala at ipinahiram din sa atin ng Panginoon para mapapurihan ng Panginoon dahil ito isang uri ng pagsamba na nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kasunod po, how do we define worship? It's by singing. Ano po? Sa pamamagitan ng pag-awit. Yung iba naman po, meron po tayong tinatawag na dance ministry. Ano po, sa mga churches natin, meron naman pong nagtatambourine, meron pong mga flags, meron pong mga banners, ganyan. Meron pong iba't iba pang mga activities sa mga churches natin na naiisip natin na yun yung definition ng worship. At ito po yung isa sa pinakamahalaga na paraan ng pagsamba, which is yung praying. At ito po, ilang mga bagay lamang po ito na mga example sa atin kung paano natin dinidefine yung pagsamba. Pero pagdating po sa Panginoon, pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, pagdating sa Diyos Ama, pagdating sa banal na Espiritu, hindi lamang ang mga bagay na ito. Ito ay bahagi lamang ng ating pagsamba. Pero may mas higit pa palang hinahanap at tinitingnan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung ano ba yung salitang pagsamba. At ngayon po, ito po yung ating pag-aaralan. Ano po? Sabi dito, worship is not only when we became aware of what traditional worship is. Yung pagsamba po ay hindi lamang yung mga bagay na kinamulatan natin, kung ano yung mga nakasanayan natin na pamamaraan ng pagsamba. Kasi pagdating sa salitang pagpupuri, pagbibigay ng pagpaparangal sa Panginoon, minsan nalilimitahan po ang ating mga kaisipan. Iniisip po natin na nasasamba lang natin ang Diyos, nabibigyan lang natin ng pagpupuri ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng pagtugtog, sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ngunit ipinapaalala po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at ipinapaalala ng kanyang mga salita na mas higit na tinitingnan ng Panginoon ano yung motibo at ano ang laman ng ating mga puso pagdating sa pagsamba. At higit sa lahat, ano yung kaunawaan natin, ano ba yung salitang pagsamba para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po? So pagdating sa pagsamba, hindi po ito lamang yung mga nakaugalian na pamamaraan ng pagsamba. Kasi sabi nga po doon, si Jesus, break niya po yung loob. Siya po yung law breaker dahil siya na mismo yun pong loob. Ano po? Pero hindi naman po ibig sabihin na nilabag ang kalooban ng Diyos Ama. Ipinapakita po dito na tinapos ng Diyos yung lahat ng nakasanayan ng tao, tinapos ang Panginoong Jesucristo dahil sa pamamagitan niya nahayag kung ano yung katotohanan sa buhay ng mga tao na sumampalataya sa Kanya. Hindi naman po ibig sabihin na tinapos ng Diyos yung kautusan ay nilabag niya ang kautusan. Hindi po. Siya mismo kasi yung kautusan at siya po yung katuparan ng kautusan. Kaya sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng habag ng Diyos sa buhay natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob sa sangkatauhan, nung siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo, nung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, naranasan niya ang lahat ng hirap, ipinahayag ng Diyos sa buhay ng tao na dahil sa Kristong ito, dahil sa Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, bawat isa sa atin ay malaya ng makalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpaparangal sa pangalang Jesus. Ano po? So worship is not only when we became aware of what traditional worship is. At ngayong gabi po, pag-usapan po natin yung 3 main study points po natin. Una po, unang main study point po natin is true worship is not about the place, but the person.
Yung pagsamba po, yung totoong pagpupuri, yung totoong pagpaparangal, yung adoration natin sa Panginoon ay hindi lamang patungkol sa lugar. Hindi lamang ito patungkol dun sa kung nasaan ka. Patungkol din ito kung sino yung sinasamba natin. Ano po? Balikan po natin dun sa ating text, kung mai-backward po natin yung ating pagbabasa. Ano po? Ipinakita po doon sa John chapter 4 verse 21 up to 22 na ipinakita ng Panginoong Hesukristo doon sa babae na ang karapat-dapat sambahin o yung karapat-dapat sambahin sa buhay ng bawat isa sa atin ay ang Diyos Ama. Ano po? Ipinakita po doon ng Panginoong Hesukristo na ang dapat bigyan ng pagpaparangal ay ang Diyos Ama para sa kapurihan ng Diyos Ama, kaya niya sinamba ang Panginoong Hesukristo. Pero kung mapapansin po natin nasa ang lugar po sila. Nandun po sila sa gitna ng disyerto na mayroong balon. At kung mapapansin po natin doon, hindi tinignan ng Diyos kung nasa ang gusali sila, hindi tinignan ng Diyos kung ano yung itsura ng kalalagayan ng babae. Ang tinignan ng Diyos doon ay kung ano yung laman ng kanyang puso. At kung mapapansin po natin doon, nalugod ng Diyos sa buhay ng babae. At yung babae po yung tinanggap ang Panginoong Hesukristo at sumamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. At nung nalaman ng mga tao na nandoon, nung nalaman po ng mga tao doon sa bayan, hinanap agad nila ang Kristo ito. At marami po ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil naihayag sa buhay ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan at yung pagsamba na nararapat na ibigay sa ating Panginoon. Ano po? Napakabuti po ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi tinignan ng Diyos kung ano yung itsura ng building. Kasi actually wala pong building dun. Disyerto po yun. Pero hindi po tinignan ng Diyos kung ano yung itsura ng kalalagayan ng lugar. Ang tinignan po ng Diyos ay yung puso po ng babae na sumamba po sa Kanya. Ano po? True worship is not about the place but the person. Sabi po dito, Jesus breaks the idea that worship depends on where you worship. Binastag po ng Diyos yung ideolohiya ng pagsamba na kung saan akala po natin marireach out natin ang Panginoon kapag maganda ang church, marireach out natin ang Panginoon kapag may mga ginigil sa church, marireach out natin ang Panginoon kapag maganda ang mga muebles sa simbahan. Maganda po yun, lalo na kung maganda ang hangarin ng bawat isa po sa atin. Siyempre dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Ano po? Pero ipinapakita po ng Panginoon doon na anuman yung itsura ng lugar, ano po? Kapag ang puso ng taong sumasamba sa Kanya at lumalapit sa Kanya ay tama, kapag ang tingin ng tao sa pagsamba para sa Panginoon ay pagsambang punong-puno ng katotohanan at pagsambang punong-puno ng katapatan, hindi po titingnan ng Diyos kung ikaw ay nasa templo man, kung ikaw ay nasa bundok man, kung ikaw ay nasa fish man, o kung ikaw man ay nasa isang tahanan. Ang tinitingnan po ng Diyos ay yung katotohanan sa puso po natin kung talaga bang tayo ay lumalapit sa Kanya. Kasi ang pagsamba po ay hindi patungkol sa lugar. Hindi yung masaya lang tayong sasamba sa Panginoon kapag nakikita natin na yung building ay napakaganda, yung building ay sementado. Huwag po tayong magbabase dun sa lugar. Ano po? Kung ano yung kaya natin ng ibigay na best resources para mapaganda yung isang establishment, para mas mabigyan natin ng glory ng Panginoon, hindi po masama yun. Pero ang mas higit na tinitingnan po ng Diyos ay kung alin ba ang binibigyan natin ng pansin pagdating sa pagsamba? Yung lugar ba na pinagdadausan natin ng pagsamba? O yung Diyos na nagbigay ng lugar para makapagdaos po tayo ng pagsamba sa Kanya? Ano po? True worship is focused on who we worship. Yan po. Yung tunay na pagsamba daw po, ano po, ay nakafocus kung sino ba talaga yung ating sinasamba. Wala naman pong iba kundi ang Diyos Ama sa kalangitan. Ano po? At sinasamba natin ang Panginoong Hesukristo para mabigyan natin ng parangal ang Diyos Ama sa kalangitan. Ano po? At kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang iparanas sa atin yung kapunuan, upang iparanas sa atin ang pag-ibig ng Diyos, at upang madama natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin upang masamba natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At papaano kung nangyayari yung pagsamba? Papaano nagaganap at kailan nagaganap yung totoong pagsamba ng isang tao? Sabi ko doon, worship happens wherever God's presence is welcome.
Nangyayari po ang pagsamba kapag ang isang lugar o ang isang pagtitipon ay malugod na inaanyayahan at binubuksan para sa presensya ng Diyos. Kasi po kapag binuksan natin ang ating mga puso pagdating sa presensya ng Panginoon, bababa ang kanyang presensya, bababa ang kanyang kapangyarihan, at doon nangyayari at doon magaganap yung ating pagsamba sa Panginoon. Kaya po tayo nakakaranas ng tinatawag po na kapuspusan. At tunay po, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, napakasarap ng mapuspos. Lalo na kapag alam natin na yung pag-ibig ng Diyos ang humihipo sa atin pong mga buhay dahil po sa kanyang kabutihan. Ano po? At ikalawa po, okay. Sa ikalawa po, ito po pala, hindi ko pa nabasa. Meron po tayong supporting verse dito. Sabi po sa Acts chapter 17, verse 24 up to 25, the God who created the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Ang Diyos po na lumikha, na nag-create po sa atin, sa sangkatauhan, sa mundong ito na ating ginagalawan, sabi po dito, hindi po siya nananahan, sabi doon, sa mga templo na ginawa ng sangkatauhan. Ano po? Ipinapakita po dito na ang Diyos, hindi po siya literally na bumabase sa kung gaano tayo nag-effort physically, sa kung papaano natin hinubog ang isang bagay based dun sa nakikita ng mata. Ang pinapatungkulan po ng verse na ito, tumitingin po ang Diyos, lagi ay sa laman ng ating mga puso. Kaya mahalaga po yung pagdating sa pagsamba, sine-check po natin yung ating mga puso, kung tayo ba talaga ay genuinely and sincerely na lumalapit sa Panginoon ng may katotohanan pagdating sa pagsamba. Sabi po sa verse 25, nor he is served by human hands as though he needed anything, because it is he who gives all, because it is he who gives to all people, or which is yung mga tao na may buhay or may hininga, and life and breath and all things. Hindi po kailangan ng Diyos ang tao. Ano po? Dahil ang tao po ay nalikha lamang ng Panginoon. Tayo po ang may kailangan sa Diyos. Kailangan ng sangkatauhan ng Panginoon. Lalo na po sa panahon natin ngayon, kailangan ng sangkatauhan ng Panginoon. At ipinapakita po dito na ang Diyos hindi siya nangangamba kung ayaw ng tao sa Kanya. Ano po? Ngunit, napakamapagmahal po ng ating Panginoon. Kasi kahit hindi po tayo katanggap-tanggap sa Diyos, ibinigay pa rin niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Bakit po? Kasi hindi po kailangan ng Diyos. Malinaw po sabi ng verse 25, hindi po kailangan ng Diyos yung ating paglilingkod sa Kanya. Na para bang ang system ito, parang ang tao ay parang siya pa ang mas magsunod sa kanyang buhay kung sasamba siya o hindi sa Diyos. Hindi po, dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hininga, ang Diyos ang nagbigay po sa atin ng lakas, ang Diyos po ay nagpahiram sa atin ng buhay na ating ginagamit po ngayon. Ano po? Kaya marapat lamang na ibigay po natin sa Kanya yung nararapat po na pagsamba at pagpaparangal sa Kanyang pangalan. Ano po? Sabi po dito, ang Diyos ang lumikha sa atin, kaya karapat-dapat po natin siyang sambahin. Ang Diyos po ang nagbigay ng hininga sa atin, kaya yung hininga na yan dapat po natin ibigay sa ating Panginoon. Dapat po natin itong ialay sa Kanya dahil karapat-dapat naman po talaga siya. Karapat-dapat po ang ating Diyos. Ano po? Karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba ng bawat isa po sa atin. Ikalawa po, true worship is led by the Spirit. Ang totoong pagsamba daw po, ito po ay pinangungunahan sa pamamagitan ng Espiritu. Ano po? Hindi po tayo nakabase lagi sa ating emosyon. Which is, ang emotion po ay part. Ano po? Kasi ito po yung nagdadrive para ma-build up po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero sabi po doon, worship must be led by the Spirit. Sabi po kasi sa 23, but time is coming and is already here when the true worshipers will worship the Father in spirit. Ibig sabihin po, from the heart, from our inner self. Spirit to spirit po yung connection pagdating sa pagsamba. Mula sa Espiritu ipinharang sa atin ng Panginoon patungo sa Kanyang Espiritu. Kaya po ang tao may connection talaga sa Diyos.
lalo higit pagdating sa pagsamba. Sabi po doon, we will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such people to be His worshippers. Tayo po ay nilighan ng Diyos para maging mananamba sa Kanya. Ano po? The Holy Spirit enables believers to connect with God beyond rituals and emotion. Ano po? Kumbaga po, ang banal na Espiritu, siya po yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na kumulekta sa Diyos, hindi base dun sa mga nakagisnan o base sa ating emosyon. Ano po? Dahil naririnig natin kung paano manalangin yung iba, ano po, gagayahin lang natin yung sequence, ano po. Sabi po doon, hindi po din narinig ng Diyos yung mga panalangin na paulit-ulit. Ano po? Ang dinidinig ng Diyos, yung panalangin na nagmumula sa puso. At hindi po natin kayang dayain ng Panginoon. Pwede po tayong umiyak sa Diyos. Pwede po tayong lumuha sa Panginoon. Pero, tatanungin pa rin ng Diyos at alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin, bakit tayo lumalapit sa Kanya. Minsan po kasi nami-misconceptualize po natin ang paglapit sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Diyos, hingi tayo ng hingi, lapit sa Panginoon para dun sa favor na kailangan natin. In favor lagi sa atin. Pero ipinapaalala po ng Diyos, pagdating sa paglapit sa Kanya, pwede naman tayong lumapit sa Kanya, pwede tayong sumamba sa Kanya na para sa Kanya naman, kapatid. Wag natin sanayin natin sarili na lalapit tayo sa Panginoon dahil may kailangan tayo sa Kanya. Lumalapit tayo sa Diyos dahil karapat-dapat naman siyang lapitan, karapat-dapat siyang sambahin, karapat-dapat siyang luhuran. Magbigay naman tayo ng time sa Panginoon na nanalangin tayo o dudulog tayo sa Kanya na hindi lang tayo hihingi. Kasi ang sabi ko din, ginagawa natin ng Panginoon na pengi noon, humihingi tayo sa Diyos. I-try naman po natin kung hindi pa po natin nararanasan, pero naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, may mga panahon o meron tayong tinatawag na panahon o oras para magbigay lamang at magsambit ng pagpaparangal sa Panginoon. Naglalaan tayo ng oras para magsambit na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Nagbibigay tayo ng panahon sa Panginoon para sabihin na ang Diyos ay mabuti, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na dakila, siya ay Diyos na karapat-dapat sambahin. At ang sarap mong maisip bilang isang tao na tinawag ng Diyos, bilang isang tao na kinilala niya bilang kanyang anak dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, na maglalaan tayo ng oras sa Kanya para sa pagsamba, at hindi lamang sa paghingi ng pabor. Ano po? Kasi malaking bagay po sa buhay ng isang tao na nagiging daily routine natin ang pagsamba sa Panginoon. Si Daniel po ay sinamahan ng Diyos dahil siya ay mapanalangin. Punong-puno po siya ng pagsamba. Ganon din po si Moises, ganon din si David, ganon din po ang mga apostol. Ano po? At kung mapapansin po natin, pag ang pagsamba po natin, ipinamunahan tayo ng Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. At tayo ay binabayan ng banal na Espiritu. Ano pong sabi doon? Worship in spirit means it is alive, sincere, and from the heart. Kapag tayo po ay dumulog sa Panginoon, sumamba tayo sa Kanya, na nagmula sa ating mga puso, yung pagsambang yan po ay buhay na pagsamba. At napapansin po natin, at nararanasan, at nararamdaman po natin, yung fulfillment sa buhay po natin. Yung panahon na para bang tayo hungkag, para bang tayo ay tuyo. Kapag tayo lumapit sa Panginoon ng punong-puno ng katotohanan at pinangunahan tayo ng banal na Espiritu, yung banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng gabay para makalapit tayo sa Diyos Ama, at makapagbigay tayo ng karangalan sa Panginoong Hesukristo. Ano po nangyayari? Nagkakaroon po ng fulfillment sa atin. Pagaman wala tayo ng mga bagay na nakikita, pero kapag yung mga bagay na hindi nakikita ang napuno sa ating mga buhay, punong-puno po ng kagalakan, kasiglihan at katagumpayan ng ating mga sarili. Pansinin po natin, kapag nasimulan po natin ang araw sa pagsamba, kapag nasimulan po natin ang araw sa pagdulog sa Panginoon para magbigay ng karangalan sa Kanya, kahit ano yung sitwasyon na mangyari sa maghapon, napakagaan po sa pakiramdam. Dahil ang nanuna sa buhay po natin ay hindi ang ating flesh, kundi po ang Espiritu ng Diyos. Ano po? At kapag ang pagsamba ng isang tao ay naging buhay na niya o naging kasanayan niya, yung pagsamba po na nagdudulot sa atin ng kagalakan ay siya yung magdudulot sa buhay po natin ng kapayapaan.
Dahil ang kailangan po ng buhay ng bawat isa sa atin ngayon ay kapayapaan at kaaliwan na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang dapat po natin gawin, tayo po ay sumampas sa Panginoon at humingi po tayo ng gabay sa Diyos, humingi po tayo ng gabay sa pamamagitan ng pagkilos ng Kanyang Banal na Espiritu para makasamba po tayo sa Panginoon, makasamba tayo sa Diyos Ama na punong-puno ng katotohanan ng ating pong mga buhay. True worship is led by the Spirit. Philippians chapter 3 verse 3, sabi po dito, New Living Translation po itong babasahin ko mga kapatid. Sabi po dito, for we know who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Tayo po ay sumasamba dahil doon sa Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Kaya tayo po ay malayan kalalapit sa Kanya. At ito po ay palatandaan na tayo ay mga tuloy ng Kristiyano. Ano po ang ibig sabihin nun? Tayo ay pinalaya na ng Diyos mula sa kasalanan at tayo ay may mga bagong buhay na sa pamamagitan ni Kristo. At ano po ang sabi pa dito? Umaasa na tayo sa kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ano yung mga bagay na idinulot niya sa buhay natin. Kaya hindi na po tayo nanangan dun sa ating mga fleshy desires. Ano po? Na kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, minsan nangingibabaw yung flesh, nangingibabaw minsan yung katamaran, nangingibabaw minsan yung sa sobrang dami ng isipin natin, kaya nawawalan tayo ng gana sa pagsamba, sa pananalangin sa Panginoon. Pero ipinapakita po dito na ang isang Kristiyano na sumasamba sa Diyos, na pinangungunahan ng Espiritu, pinangungunahan ng Banal na Espiritu ang kanyang buhay, umaasa siya at nananangan siya dun sa kung ano yung ginawa ni Kristo para sa kanyang buhay. At mapalad po ang bawat isa sa atin dahil tayo po yun. Pwede po ba natin i-type sa comment section, ako yun? Ano po? Pwede po natin i-type yun. And then, ikatlo po, sabi po dito, bilang panghuli po, true worship is anchored in truth. Naka-angkla daw po sa katotohanan yung salitang pagsamba ng isang Kristiyano. Ano po sabi dun sa verse 24 sa ating text? God is Spirit. Ano po yun? The source of life, yet invisible to mankind. Ang Diyos po natin ay siyang source o pinagmumula ng ating mga buhay. Ano po? And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya mahalaga po na ang maging angkla po natin, ang maging anchor po ng ating pagsamba ay ang katotohanan ni Kristo. Napakabuti po ng ating Diyos. Ano po? Ano po ibig sabihin ng truth na yun? Truth means aligning our worship with God's Word and His character. Yung katotohanan daw po na magiging angkla ng ating pagsamba, ito po ay i-align natin. Kailangan po ito ay nakakonekta doon po sa salita ng Diyos at sa kung ano po yung karakter ng ating Panginoon. Kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo ito. Ano po? Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesukristo, wala nang ibang daan. Ano po patungo sa buhay dahil ang Diyos, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Ano po? At hindi tayo makalalapit sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, emotional worship without truth is empty. Kapag ang pagsamba daw po natin ay nagmula lamang sa ating emosyon, ano po? Pero walang katotohanan sa ating mga puso, ito po ay walang laman. Ano po? While truth without spirit is cold. At yung katotohanan naman po na wala yung pagsama ng Banal na Espiritu sa buhay po natin, ito po ay malamig. Spirit and truth must work together. Ano po? Passion and doctrine united. Mahalaga po yung spirit and truth pagdating sa pagsamba. Sasamba tayo sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po yung ibig sabihin ng spirit and truth? Kapag sasamba po tayo, it's beyond or higit pa sa ating emosyon at higit pa sa kung ano yung mga bagay na ginagawa lamang natin physically. Sasamba po tayo sa Panginoon na sa pamamagitan po ng ating mga puso. Lumalapit tayo, sabi nga po sa kanta, from our heart to the heavens, Jesus be the center. Ano po? Kapag tayo lalapit sa Panginoon, simulan sa ating puso, patungo sa kalangitan, dapat si Jesus ang nagiging sentro para naka-align po sa kanyang mga salita at sa kanyang karakter. At kung mapapansin po natin kung paano yung example ng Panginoon Jesucristo nung siya ay nanalangin, ano po, sa Garden of Gethsemane, sa Diyos Ama. Dapat ganun po yung desire ng ating mga puso na magbigay ng karangalan sa Diyos Ama upang mabigyan din natin karangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat tayo ay sasamba sa Panginoon mula sa ating mga puso at meron tayong sapat na kaunawaan sa kung paano natin mabibigyan kaluguran ang
ating Panginoon. Bakit po? Kasi po sabi sa Psalm chapter 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth." Ano po? Malapit daw po o kumikilos ang Diyos, nahihito ang puso ng Diyos kapag ka ang isang tao ay sumasamba sa Kanya o lumalapit sa Kanya o tumatawag sa Kanya ng may katotohanan. Pansinin po natin, ang sarap pong isipin na tayo ay lumalapit sa Panginoon na unfiltered. Wala po tayong tinatago sa Diyos. Sinasabi po natin lahat ng laman ng ating puso. Ano tumatakbo sa ating isipan. Sa ganung paraan po, mas nakakakilos ang Panginoon. At pagdating naman sa paglapit sa Panginoon, take time kapatid, na kapag nairant mo na sa Panginoon, nailabas mo na sa Panginoon, lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng dalahin mo sa buhay, take time to be silent. Magkaroon po tayo ng panahon ng pananahimik. Bakit po? Kasi yung panahon na yun naman ang pagkakataon para mapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Upang mapakinggan natin ano yung nais niyang sabihin sa atin. Kasi parang sa literal po natin, kapag mayroon po tayong gustong payo na marinig sa isang tao o sa isang leader o sa pastor po natin, hindi po siya makapagbibigay ng payo sa atin kung tuloy-tuloy po tayo sa pagsasalita. Pwede po natin sabihin anong problema, ano yung sitwasyon na ating kinakaharap. Pero take time to pause. Take time para mag-silent naman po tayo. At kapag manahimik po tayo, matapos po natin sabihin lahat sa Panginoon ang ating mga panagbuhay, o kapag tayo ay nananalangin na o tayo sumasamba na sa Panginoon, take time naman po na magkaroon po tayo ng silent time. Kasi po, dun sa silent time na yun, doon naman yung time para mapakinggan natin yung tinig ng Diyos. Kaya po yung pagsamba natin sa Panginoon is nagiging makatotohanan kapag nagiging anchor po nito o kapag nai-align po natin ito sa kanyang mga salita at sa kanyang karakter. Ito po. So yan po mga kapatid. Focusing on both our heart, spirit and understanding, which is yung fruit ng Panginoon, of God truly is, and having a genuine relationship with Him will surely shape our form of worship. Kapag naunawaan po natin na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, ang sarap pong isipin na ito yung hubog sa ating pagsamba at lalalim yung pamamaraan ng pagsamba natin sa Panginoon. Ito po yung take-away po natin para ngayong gabi. True worship isn't always about sound or location. Ang totoong pagsamba po ay hindi lagi sa kung ano yung tunog, sa kung nasaan tayo, sa kung ano yung tinig natin, sa ganda ng boses natin, sa ganda ng tugtog natin. Hindi po lagi nakabase doon ang Panginoon. Doon maganda po yung, lalo na kung ang motibo po ng puso natin ay mag-glorify po ang Panginoong Hesukristo. At upang bigyan natin ng pagpaparangal ang Diyos Ama, nagkakaroon po ng pagkilos ang banal na Espiritu sa mga ganung bagay po. Gaya po ni Haring David nung inaalihan po ng masamang Espiritu si Haring Saul. Through music, kumilos po ang Espiritu ng Diyos upang palayain si Saul. Si Haring Saul po, doon po sa manifestation po ng Diablo po ng masamang Espiritu sa kanya. Hindi po masama yun. But, hindi po palaging patungkol po sa ganda ng tugtog, o kung nasaan tayo, kung nasa malawak ba tayong lugar, kung nasa maganda ba tayong building. True worship is about our relationship and the revelation of God sa buhay po natin. Kapag naunawaan po natin, sino ba talaga ang Diyos na ating sinasamba? Sino ba yung Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng kasalanan ng sangkatauhan? Doon po natin lubos ang maunawaan na ang sarap magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. At kapag nagkaroon po tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, mas naunawaan natin ang kanyang mga salita at na-reveal ng Diyos kung ano yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluhuran sa Kanya. Mabibigyan po natin ng Diyos, mabibigyan po natin ng Diyos ng kapurihan, mabibigyan po natin ang Diyos ng karangalan, mabibigyan po natin ang Diyos ng ngiti sa Kanya pong mga labi. Napakasarap ang isipin na ang totoong pagsamba sa Panginoon ay magbibigay po sa Kanya ng kapurihan. Bawat isa po sa atin ngayong gabi, nawa ay makapagbigay at nakapagbigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya po tayo ay laging sasamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, mahirap man, sa lahat ng panahon, ang Diyos po natin
ay laging Diyos para sa atin. Kaya sa lahat ng panahon, sasamba po tayo sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa iyong mga salita na aming pong napag-aralan at aming pong napakinggan. Salamat Panginoon, patuloy mo kaming turuan at patuloy mong hubugin ang aming mga puso at ang aming kaunawaan sa kung ano ba ang totoong pagsamba o Diyos. Salamat Panginoon sa bawat araw ng aming buhay, sasamba po kami sa Espiritu at sa katotohanan at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ang tungkol namin, Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, at madama po namin patuloy ang pagsama ng iyong banal na kapangyarihan at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoong Hesukristo, sa amin at patuloy ka po namin bibigyan ng pagpaparangal, bibigyan ka po namin ng kapurihan sa aming mga buhay. Sa iyo po, ang pinakamataas sa papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Happy weekend po.